pinangako kami relevang bilhin. Ang sakto niya ay Masaya't ating ipaganang magaling ng malulubos na nagpagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sa Masaya't ating ipaganang magaling ng malulubos na nagpagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sa Kristo'y Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, magsalumay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, itinatawag ka namin, sinasambahan namin, ipinaglublihan namin, inasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kahurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod lahat.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging matapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth, si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz.
At si Akaz ang ama ni Ezekias, si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosayas. Si Hosayas ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo'y nasa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi. At sa ating ibanghelyong natunghayan, narinig natin ang mahabang listahan ng mga pangalan sa Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Sa totoo lang, sa unang pakinig, parang nakababagot at walang saysay ang mga ito. Kaya kung tatanungin ko kayo, kilala niyo ba yung mga pangalang binasa ko kanina? Marahil, marami sa kanila hindi niyo kilala. Huwag kayong mag-alala, hindi ko rin sila kilala. Pero, ang alam lang natin, sila ay parte ng family tree ni Jesus, the genealogy of Christ. At bawat pangalan ay may kwento. May mga santo, may makasalanan, may mga tapat, may mga bumagsak din, pero ang sigurado, lahat sila ginamit ng Diyos upang ihanda ang daan para sa pagdating ni Jesus. Kung tutuusin, parang buhay din natin yan. May magaganda at hindi magagandang kabanata sa ating personal na listahan ng buhay. Pero sa mata ng Diyos, lahat ay pwedeng maging daan ng Kanyang plano. Ngayong tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon, tinatawagan tayo maghanda. Pero paano? Mula sa talaang kanan ni Jesus, may 3 malalim na aral kung paano natin paghahandaan ang Kanyang pagdating. Ano-ano yung mga aral na ito? Una, tandaan ang kwento ng katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kung susuriin ang listahan ni Mateo, ito ay patunay na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Mula pa kay Abraham, nangako ang Diyos na magmumula sa Kanya
ang lahi na pagpapalain ang buong mundo. Dumaan ang daang taon, lumubog ang Israel sa digmaan, pagkakatapon, kasalanan. Pero dumating din si Jesus sa tamang panahon. Kaya ngayong ikalawang gabi ng ating misa nobenaryo, alalahanin natin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi nakalilimutan ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nakalilimutan ng Diyos. Kung matagal mong ipinagdadasal, pero parang wala pa ring sagot, magtiwala ka lang. Advent is about waiting with hope. Yan ang panahon ng Adbyento. Tinuturuan tayong mag-antay ng may pag-asa, ng may pananabik, ng may pagtitiwala na ang Diyos hindi tayo bibiguin. Tulad ng mga ninuno sa listahan, hinintay nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga, sana ito ang una nating pagkakatandaan. Tapat ang Diyos. God is faithful. God will always fulfill His promise. Pangalawa na aral na mapupulot natin sa Ebanghelyo ngayong gabi, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong kwento. Allow God to change your life story. Kung titignan ho ninyo ang tala, ang kanan ni Jesus, may mga bahid ng kasalanan. Kaya nga maganda itong paalala, walang perpektong pamilya. Kasi kahit si Jesus, kung susuriin mo ang kaniyang kaninu-ninuan, meron ilan sa kanila may bahid ng kasalanan. Ilang halimbawa, kilala nyo si Haring David. Si David, mang-aagaw ng asawa at pumatay pa ng tao. Si Rahab, isang masamang babae sa Jericho, isang prostitute. Si Manase, napakasamang hari, lahat ng korupsyon, lahat ng pagsuway sa utos ng Diyos, lahat ng kasalanan na maiisip mo, ginawa niya. Pero ito ang misteryo. Sila ay ginamit ng Diyos. Ibig sabihin, hindi perpekto ang mga tao, pero perpekto ang plano ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may personal na sugat o kasalanan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Advent is a season of conversion. Hindi pa huli ang lahat. You are not a hopeless case. Huwag mong hayaan na ang mga malimong desisyon sa kasalukuyan ang magdikta ng ending ng iyong kwento. Sinusulat pa ang kwento ng iyong buhay. Humihinga pa tayo. Kaya pwede mo pang hayaan ng Diyos na baguhin ang iyong kwento, maituwid ang iyong pagkakamali, at magamit kanya para sa kanyang plano. Kaya nga, sana
Ngayong malapit-lapit na ang Pasko, nakapagkumpisal na tayo. Sana ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kahapon, ang iyong nakaraan, at magsulat ka ng mas magagandang kwento sa hinaharap. Para lang yan isang tao na paulit-ulit nagkakamali. Pero sa tuwing siya'y nagkakamali, yung pagkakamali na yon nagiging aral at idinudulot sa kanya ang mas higit na karunungan sa buhay. Kaya naalala ko yung isang quotable quote, "There are no mistakes in life, only lessons learned." Kaya nga, sana meron man tayong mga kakulangan, kapintasan, kasalanan, hayaan natin baguhin ng Diyos ang kwento ng buhay natin. Magpagamit tayo sa Diyos para sa isa sa katuparan ng Kanyang banal na plano. Hayaan mong baguhin ng Diyos ang kwento mo. Pangatlong aral, maging parte ng kwento ng kaligtasan. Let us all be part of the history of salvation. Alam niyo po, ang listahan ng Ebanghelyo ay tumutuloy kay Jose at Maria, mga simpleng tao, pero nagbigay ng pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Hindi sila sikat o makapangyarihan, pero naging mahalaga silang kabahagi ng kwento ng kasaysayan ng kaligtasan dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyong lahat, ano ba ang magiging papel mo sa plano ng Diyos? Ano ba ang magiging bahagi mo sa kasaysayan ng kaligtasan? Tandaan niyo ho, nagpapatuloy ang kwento ng kaligtasan ngayon. Hindi pa tapos. Tuloy-tuloy pa ang kwento. At ikaw at ako ay kabahagi sa kwento na yon. Paano? Sa simpleng pagpapakabait, hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw ng ating buhay bilang pagbibigay testimonya sa turo ni Jesus. Paano? Sa pagtulong mo at pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pag-abot mo ng pagkain, ng oras, ng pakikinig, sa pagbabahagi ng talento sa iba, yan ang magiging bahagi mo. Kung ikaw ay nagiging instrumento ng pag-asa sa taong nawawalan nito, nagiging parte ka ng kwento ng kaligtasan ni Jesus. Kaya nga, hindi man headline ang kabutihang gagawin mo, pero sa langit, malaking bahagi ng kwento yan ng pag-ibig ng Diyos. Maging parte ng kwento ng kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid, ang genealogy of Jesus ay hindi lamang kwento ng mga taong nabuhay noon, kundi kwento rin ito ng bawat isa sa atin. Sa mata ng Diyos, may puwang ang pangalan mo sa kanyang listahan ng plano ng kaligtasan. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, ihanda mo ang iyong puso, ayusin mo ang iyong buhay, at magtiwala ka sa Kanya.
Tandaan nyo yung 3 aral na mapupulot natin ngayong 2nd araw ng simbang gabi. Una, magtiwala sa pangako ng Diyos kahit mahaba ang paghihintay. Pangalawa, pabayaan si Kristo na baguhin ang kwento ng buhay mo. At panghuli, maging aktibong bahagi ng plano ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Kung handa tayong gawin ito, hindi lamang tayo naghihintay kay Jesus, tayo mismo ang magiging daan ng kanyang pagdating sa buhay ng iba. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuhan natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga taong humihiling sa atin ng dasal. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ang aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa iyong kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makaharap mo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.